Ang kwarto 666. Buhay sa kolehiyo. Si Althea ay isang estudyante sa isang prestihiyosong unibersidad. Mahilig siyang mag-aral at madalas ay nag-uuwi ng magagandang grado. Ngunit sa kanyang ikalawang taon, napansin niya ang isang lumang dormitoryo, ang dormitoryo ng mga kamatayan. Ito ay pinaniniwalaang sinumpa dahil sa mga misteryosong pangyayari at hindi na ito ginagamit. Sa kabila ng lahat, may mga estudyanteng matapang ang pumasok dito. Isang gabi, napagdesisyonan ni Althea na tingnan ang dormitoryo kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Marco at Liza. Habang nag-iikot sila sa loob, may narinig silang mga bulong mula sa isa sa mga kwarto. Napagpasyahan nilang buksan ang pintuan ng kwarto 666. Ang pinakasinasabing sinumpa. Ang kwarto. Pagkapasok nila, nahulog ang mga gamit at may mga lumang larawan na nakadikit sa dingding. Nakita nila ang isang maliit na notebook sa gitna ng silid. Matapos basahin ang mga pahina, nalaman nilang ito ay tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Evelyn na namatay sa isang misteryosong paraan. Ang mga entry ng notebook ay naglalaman ng mga pag-uusap tungkol sa mga pangitain, mga kaluluwa, at mga masamang espiritu. Biglang nag-blackout, at nang magliwanag muli, napansin nilang nawala si Liza. Nagpanik sina Althea at Marco at nagsimulang hanapin siya sa mga dilim. Narinig nila ang mga daing ni Liza mula sa isang sulok ng kwarto. Ang unang pagsubok. Nang makita nila si Liza, siya ay nakatulala sa isang sulok at may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang may nakita siyang anino. Napagtanto ni Althea at Marco na hindi sila nag-iisa. Sinalubong sila ng malamig na hangin at mga hikbi ng mga kaluluwa na tila nagmamakaawa. Dahil sa takot, nagpasya silang umalis, ngunit ang pinto ay nakalock. Doon nila napagtanto na kinakailangan nilang makahanap ng paraan upang makalabas at sa parehong pagkakataon ay malaman ang katotohanan behind sa kwarto 666. Ang ikalawang pagsubok. Habang sinusubukan nilang buksan ang pinto, nakita ni Althea ang isang salamin na may dugo. Nag-reflect ang kanyang itsura, ngunit sa likod niya ay may isang madilim na nilalang. Sa kanyang pagkabigla, nahulog siya at nagkabangga si Marco at Liza na ngayoy nahulog din sa salamin. Ang bawat pagbuo ng kanilang mga alaala ay nag-uugnay sa isa pang nakakabaliw na pagkakaalam tungkol kay Evelyn. Ipinakita ng salamin ang mga pangyayari noong nangyari ang insidente sa dormitoryo at kung paano siya nagdamdam at nagplano ng paghihiganti sa mga estudyanteng walang malasakit sa kanya. Ang huling pagsubok. Habang nagiging mas matindi ang sitwasyon, nagdesisyon si Althea na ipaglaban ang kanilang sarili.
Gamit ang notebook, sinubukan niyang makipag-usap kay Evelyn. Ipinakita niya ang kanyang malasakit, sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang kalagayan at na ang mga estudyante ngayon ay hindi siya dapat ituring na kaaway. Sumagot si Evelyn sa pamamagitan ng hangin at bulong, sa huli ay humiling siya ng patawad. Nagbigay si Althea ng mensaheng kaalaman at pag-asa. Pagkatapos ng matinding tensyon sa kwarto, bumukas ang pinto at nawala ang dilim. Wakas, ligtas silang nakalabas. Ngunit dala-dala nila ang trauma at mga alaalang patuloy na magiging bahagi ng kanilang buhay. Napagtanto nilang ang kwarto 666 ay hindi lamang isang lugar, kundi simbolo ng sakit at paghihirap na dapat ipaalam. Ang kanilang karanasan ay nagbigay diin sa halaga ng pakikipagkapwa-tao, lohikal man o nakabalot sa misteryo. Kailangan na silang umuwi, ngunit alam nilang ang kanilang kaluluwa ay hindi na kailanman magiging pareho.